So welcome back for another video, and this video another legit, yes legit to 100% because this is a digital bank po regulated by the BSP, SEC registered of course na CIC accredited. At alam nyo na rin ito, which is itong si Tonic. Downloadable siya sa Google Play Store and of course sa iOS. Well, before I start, na disclaimer lang tayo, this video is not sponsored po. And this is purely based on my experience lang po. Gusto ko lang siyang i-share sa inyo para nabigyan kayo ng heads up. This video is intended for informational and educational purposes only. Guys, alam nyo naman, nakapag-cash loan na ako dito kay Tonic Loan Up before. And then, nasata ko na rin yung aking loan dyan. Na-approvehan ako sa 5,000 pesos. Kasi yun yung pinili ko na loan amount up to 20,000 pesos kasi kapag first timer ka dito. And FYI lang ha, sa mga hindi pa na-approve kay Tonic dito, keep on trying guys. Kasi hindi naman po sobrang higpit po si Tonic. Kasi ako nga, na-disapprove nga ako nung una ako nag-try dito. And then, nag-antay lang ulit ako ng few months bago mag-apply ulit. And then, na-approve na nga po ako. At yan po yung full video ko na yan guys on how to apply a loan po dyan, step by step po. Shinare ko po sa inyo paano po ako nag-cash loan dyan, paano tayo na-offeran dyan, ano yung mga kailangan po nila. Ilalagay ko na lang sa description box yung link niyan para hindi na kayo mahirapan maghanap. So anyways, itong video naman po na ito, i-share ko sa inyo yung pangalawang offer niya na po sa akin kung okay pa din po ba siya utangan versus nung una po akong nag-avail po sa kanya kasi second time na po ito eh. Anyways, kaya ko lang naman po nabalikan si Tonic Loan po no kasi may tumawag sa akin na customer service ata nila or agent po nila ata yun no. Basta staff po ng Tonic yun. Nag-inform po siya na I can avail daw their product loan po. Meron daw po silang mga partner merchant. I can use the QR code. So, tinignan ko po sa aking app kasi meron akong offer pala dyan na 50,000 pesos sa product loan ha. At bakit paano no? Meron pala tayong pwedeng magamit. Anyways, the moment po na nag-offer po sa akin si Tonic via call po no. Tinignan ko po agad right away po sa aking app. Ano nang meron sa Tonic ko ngayon kasi tagal po na nga po siyang hindi ginagamit. Kasi nga, nasettle ko na po yung loan ko noon. After noon, wala na kasi akong ganap. Parang hindi na ako nangutang. So, ngayon in-open ko siya ulit. Tingnan niyo naman yung Tonic account ko. Piso yung laman. Pero kasi paano, active pa rin yung account po natin dito. Well, meron sila dito sa taas, no? Limited offer, free card daw. Di ba, buwangga to? Well, anyway, si Tonic po pala, ang dami niya talagang pwedeng gawin, no? We can have a stashes here or we can save and grow our money. Parang i-invest mo siya, guys. Then, mag-grow siya. Para siyang ganun. And then, meron din po silang time deposit features. May pa-virtual card and debit card din po sila kasi may pa-buy now, pay later po sila. May pa-QR code po kasi itong mga to. So, we can use that to scan. Anyways, we can cash in here. We can send money, of course, no? And then, we can have a bills payment here also. So, para na rin siyang si GCash app. Parang ganun yung atake nito. Walang kagandaan kasi dito kay Tonic Loan, no? Nauna akong mag-cash loan dito. Wala akong ibang activity dito kundi mag-cash loan lang talaga. At gladly naman po, na-aprobahan niya naman ako. O, nauna tayong mag-cash loan dito kaysa product loan. Baka sabihin niya naman ha, kailangan ng product loan bago mag-cash loan. So, hindi po. Pwede po tayong mag-cash loan dito as long as eligible tayo. At this time nga po, no? Ang dami ko na namang sinasabi. So, anyways, again, focus po natin dito sa loans po. Click lang natin yan. Achievement unlocked daw. So, here po, sabi ko nga sa inyo, dati, ang term niya dito is credit builder sa cash loan niya. Pero ngayon, dahil repeat borrower na ako, so ang term niya talaga is cash loan. Withdrawable good as cash po ito. And then of course, meron po siyang pa-shop installment loan na sinasabi ko nga sa inyo, ito po yung pa-product loan niya po na meron po akong offer dyan na 50,000 pesos. Well, gusto natin ng cash loan, ito po yung kinlik ko. Well, click lang natin tong get my best loan yet. And then meron po silang pinopromote po na paying. But anyways po later po, pag-uusapan natin. The next po nito is meron po pala ako dito credit limit po of up to 14,000 pesos. Ngayon ko lang talaga siya nabisita guys na pwede akong mag-cash loan po from 5,000 pesos up to 14,000 pesos. Pero grabe naman, kung i-avail ko tong 14,000 pesos na sagad, no, wala akong ibang installment period po, kundi 24 months to pay. Ang haba talaga na installment term po talaga ni Tonic, kahit before pa. Anyways, hindi ko po gagalawin yung loan amount niya. At dito guys, sa may baba, we can choose po kung gusto po natin mag-add po ng insurance, which is tinatawag po niyang pay hinga. So for you to have an idea, eto yun oh. Tingnan nyo na lang po yung mga details niya dito. In short po kasi, insurance po ito. If ever po gusto natin yung ganon. Kasi for here po, mag-additional daw ako ng 112.02 per month po. Idadagdag po yun sa aking babayaran po monthly. Depende po kasi yung kanilang insurance po sa ating loan amount. Since agad ito, ganito po yung rates niya sa akin. But anyways, if ayaw naman natin, like this one, so we can choose the proceed with an unprotected loan. And then, magbibigay po sila sa atin ng summary of our loan. So, ang kagandaan po kasi sa Tonic, no, once po decided po tayong i-grab po yung kanilang loan offer po, tsaka pa po tayo mag-proceed po sa mga additional information. So, summary of loan po muna sila para alam na agad natin magkano yung pwede nilang ipautang po sa atin. Like this one po, binigyan na po ako ng summary of loan na 14,000 loan amount daw. Then, meron na po akong monthly payment po dito for 24 months to pay. And then, ang add-on interest rates ko po daw is 4.62% monthly. Guys, mataas to ha. Kung for 24 months to pay, okay lang sana kung 40 months to pay, diba? Or up to 6 months to pay.
pero 24 months to pay, medyo lolobo tayo sa interest rates doon kasi long term nga. Tandaan nyo po, the longer the repayment, the higher the interest rate. So, ang advantage lang natin kasi dito, mababa yung kanya monthly payment. Yun lang naman talagang pinaka-advantage. Magaan pong bayaran. Well, ito na nga, hindi pa tayo natatapos dyan. Kasi dito sa baba, guys, meron ditong ide-deduct. Hindi po buong matatanggap si Tonic loan pala. So, deducted from loan amount is 1,000 pesos. And then, meron silang documentary stamp tax din po na 105 pesos. Well, itong processing fee niya po is standard po to. Kahit magkano po yung ilo-loan po natin is 1,000 pesos pa din po yung kanilang processing fee. So, ibabawas agad yun. So, hindi siya buong matatanggap. Whereas, itong si documentary stamp tax po, nagbabago yan time to time. Depende yun sa loan amount po natin. Yun po yung pinagkaiba. And one thing is for sure po, is hindi po siya buong matatanggap. So, anyways, no, palitan na lang natin yung loan amount. Click lang natin tong minimum amount to cash loan na 5,000 pesos. At guess what? Madami na siyang installment period na pagpipilian. Pinakamaaga po, 6 months to pay, then 9 months to pay, 12 months to pay, 18 months to pay, and then 24 months to pay. So, depende po pala yon sa loan amount po natin. So, tingnan nyo to guys. Sa 5,000 pesos na loan amount, tingnan nyo yung kanilang processing fee. Hindi nagbago, di ba? 1,000 pesos pa din. Pero ang nagbago dyan, yung documentary stamp tax na 19 pesos lang. So, walang pinagkaiba, no? Kahit big amount po yung ika-cash loan natin dito, 1,000 po pa din yung kanilang processing fee. Hindi nagbabago, standard po yun. Anyways, for your reference, nung una po ako nag-try dito kay Tony, meron din po silang processing fee na standard, pero 500 pesos lang yun. Ngayon naman, sa second loan, in-expect ko na medyo mawala sana or bumaba sana, pero tumaas pa yung kanilang processing fee. Well, ang advantage lang talaga nito, napakahaba ng pagbabayad. Longer term payment, kahit paano, madidiskartehan pa natin yung mapambayad. Pero kasi lagi ko ina-advise sa inyo, piliin nyo yung pinaka-short term para hindi tayo luging-lugi sa interest rate in case gusto nyo pa rin siyang utangan. Well, anyways guys, kung ano po kasi nakalagay dito na offer po nila sa atin, kasi transparent naman sila sa mga interest rates, kung magkano na lang natatanggap, it is what it is talaga. So that is based on my experience ha, kasi nga na-try ko na nga yan, ganyan na ganyan din. Well, anyways, if ever po decided tayo na mangutang dito, click lang natin yan sa baba that we accept the offer. And then after po nyan, hindi naman po agad-agad yan papasok sa ating disbursement account. Hindi po siya ganun, no? For you to have an idea nga, if ever we accept the offer, yan po yung mga next step po. Yan po yung kailangan nating info na fill upan. Yan po yung mga details na kailangan pa nila sa atin. Ang dami pa po niyan. Pero mga basic information lang po naman yan. So we don't need to provide naman the income proof po. Wala po kailangan i-provide dyan. And then after po niyan, guys, no, guess what? Hindi ko alam kung ganun pa rin si Tonic ngayon. Kasi sa previous application ko nga sa kanya, inawagan niya ako. 24/7 natin yung customer service nitong si Tonic, no? Kasi gabi ako that time nag-apply. Well, wala naman siyang ibang tinatanong na crucial, kundi yung ating information lang na finilapan po natin sa app, like our full name, birthday, address, ganun lang po. And then after po niyan, mag-advise naman sila kung approve tayo sa ating loan amount. Well, hindi po siya instant ha. Mag-i-email po siya sa atin kung tayo po yung na-approve. And then to my case po, umaga ko na po na-receive yung notice na ako po ay approve. Well guys, doesn't mean po pala na na-approve po tayo dito is nakapag-loan na po agad tayo. Hindi po pala siya ganon. Kasi kung makikita nyo po dyan, nakalagay approve po siya, pero wala pa po yung aking loan amount. So after po kasi niya, i-activate mo pa pala if you accept the offer. So ganun po siya. So diba, hindi agad-agad talaga tayo makakapangutang dito. Maraming mga confirmation na magaganap para ma-disbursean tayo. Medyo mahaba talaga ang pagka-cash loan dito kay Tonic po. Kasi hindi naman siya basta-bastang cash loan up din, ano. Well, anyways guys, pag-isipan niyo pong mabuti itong si Tonic. Sabi ko nga sa inyo, legit naman po ito. Well, ganun lang talaga siguro yung diskarte niya. Napahaba niya yung repayment terms. Parang naman committed din siya. But anyways, it's up to us pa din naman. So, kayo po yung mag-decide kung gusto niyo pa rin siyang i-avail. Again, pag-isipan niyo pong mabuti. So, yun lamang po. Don't worry. Palagi naman po ako mag-a-update sa inyo. Mag-share ako sa inyo ng mga info. At patuloy pa rin po ako mag-share sa inyo mga legit po na utangan online. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!